Pangsanlibutang ulat. Ang inis na misyonero, March 22, Philip, South Korea. Ang isa sa mga proyekto ng 13th Sabbath ng tremestreng ito ay naglalayong senayin ang mga kabataan sa South Korea na maging mga misyonero. Ang proyekto ay naglalarawan ng pagbubukas ng isang Center of Influence ng mga misyonero sa Hankook Samyuk Academy sa Seoul. Ang mga programa sa pagsasanay sa misyonero ay isang pangunahing bahagi ng buhay Adventiste sa South Korea. Ang kwento sa linggong ito ay tungkol kay Philip, na sumali sa isang naturang programa na tinatawag na Compass Missionary Training Program, na kinabibilangan ng 3 buwan bilang isang misyonero sa lungsod ng Atlanta. Bumaba si Philip sa eroplano sa Atlanta, handa nang gumawa sa misyon para sa mga lungsod, sa loob ng 3 buwan. Ang 23 taong gulang na misyonerong South Korean ay may abalang schedule na hinaharap. Sa loob ng 1 linggo, dapat siyang gumawa para sa mga refugee o mga takas, kabilang ang pagtuturo sa kanilang mga gawain sa paaralan. Sa Sabbath, dapat niyang turuan ang mga bata sa Sabbath School at gumawa ng iba pang mga aktibidad. Ngunit mabilis siyang napaharap sa isang problema sa kanyang kasama sa bahay. Dumating si Philip kasama ang isang grupo ng iba pang mga South Korean upang maglingkod bilang temporary missionary. Hinati sila sa tig-2, at si Philip ay nakipagtulungan kay Samuel, na 20 taong gulang. Lumipat sina Philip at Samuel sa isang inuupahang bahay. Hindi nagtagal ay inis na inis si Philip sa kanyang kasama. Nag-isip si Samuel ng napakatagal, sa bawat oras, bago siya nagsalita. Tapos nung nagsalita siya, napakabagal niyang magsalita. Napaisip si Philip, bakit hindi ka makapag-isip at makapagsalita ng mas mabilis? Lalong lumaki ang kanyang kawalang kasiyahan. Ang 2 kabataang lalaki ay kumakain ng mga simpleng pagkain, kadalasan ay salad at iba pang pagkain na natitira mula sa potluck sa isang lokal na Korean church. Isang araw, nagpasya si Samuel na magpainit muli ng natitirang Korean rice cake sa oven. Ngunit nasunog ang rice cake at dumikit sa lutuan. Nainis si Philip dahil binalaan niya si Samuel na mag-ingat sa pag-init ng rice cake. Pagkatapos ay sinubukan ni Samuel na magpainit muli ng isa pang rice cake, sa pagkakataong ito sa isang kawali sa stove. Ngunit nasunog ulit ang rice cake at dumikit sa kawali. Lalong lumaki ang pagkairita ni Philip ngunit hindi siya umiimik. Wala ring sinabi si Samuel hanggang sa humigit kumulang 1 buwan sa kanilang pananatili sa United States. Isang araw, iminungkahi niya na magdasal ng magkasama noon paglabas upang gumawa kasama ang mga refugee. Ang 2 ay hindi kailanman nanalangin ng magkasama. Nagulat si Philip sa panalangin ni Samuel. Sa pagsasalita ng napakabagal gaya ng lagi niyang ginagawa, nanalangin siya, "Pakiusap, Panginoon, tulungan mo akong huwag kamuhian si Philip." Naunawaan ni Philip na ipinagdarasal ni Samuel na magkaayos sila. Ngunit hindi siya nakakuha ng kagalakan mula sa panalangin. Siya ay nainis. Lalo siyang nagalit nang ulitin ni Samuel ang parehong panalangin kinabukasan at sa sumunod na araw. "Pakiusap, Panginoon." Nanalangin si Samuel, "Tulungan mo po akong huwag kamuhian si Philip." Paunti-unti ang pagsasalita ni na Philip at Samuel sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na silang hindi nag-uusap. Ang kanilang hidwaan ay umabot sa 1 buwan bago ang kanilang panahon ay matapos sa Estados Unidos. Si Philip ay nagmamaneho ng kotse, at si Samuel ay nakaupo sa tabi niya. Parehong pagod, at pareho silang nakatulog. Biglang nagising ang 2 at nakita nilang mababangga sila sa sasakyang nasa harapan nila. Lumiko si Philip sa kaliwa, at tumawid sila sa paparating na daanan. Nabangga nila ang isang malaking truck. Nawasak ang sasakyan, ngunit nakatakas sina Philip at Samuel nang hindi nasaktan. Ang driver ng truck ay hindi rin nasaktan,
at ang truck ay nagkaroon lamang ng isang maliit na bukol sa bumper sa harap. Sa bahay, nagyakapan sina Philip at Samuel, at lumuhod para magpasalamat sa Diyos para sa kanilang buhay. Nakaramdam ng hiya si Philip. Pumunta siya sa Estados Unidos upang ibahagi ang Diyos sa iba, ngunit sa halip ay nakatuon siya sa kanyang sarili. Ito ang ugat ng alitan nila ni Samuel. Ngunit ngayon ang labanan ay tila napakaliit at hindi mahalaga. Naisip ni Philip, dapat ay magkasama tayong nagyakapan at nagdarasal sa buong oras na ito para pagpalain tayo ng Diyos bilang mga misyonero. Iminungkahi ni Samuel na sabihin sa mga Koryanong may-ari ng kanilang inuupahang bahay, isang mag-asawang hindi Kristiyano, ang tungkol sa aksidente. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Philip at Samuel sa mag-asawa ang tungkol sa kanilang 2 buwang personal na alitan at ang pagkabangga ng kanilang sasakyan sa isang truck. Ibinahagi nila ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay hindi isang biblical na diskurso tungkol sa kaligtasan. Ito ang kanilang kwento kung paano sila naging kasama ng Diyos sa Estados Unidos. Para kay Philip, ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya kung ano ang ibig sabihin ng Diyos sa kanya. Natatakot siya na baka maging negatibo ang reaksyon ng mag-asawa. Ngunit nagpahayag lamang sila ng pag-aalala para sa kalusugan nila ni Samuel. Ang paglalakbay sa misyon sa Estados Unidos ay minarkahan ng isang pagbabagong punto para kay Philip. Nang bumalik siya sa South Korea, hinilingan siyang sumulat ng patotoo tungkol sa kanyang karanasan. Sumulat siya ng isang listahan ng kanyang mga nagawa, kabilang ang paglutas ng salungatan kay Samuel. Ngunit nang basahin niya ang listahan, nahiya siyang makitang puno ito ng "ginawa ko ito" at "ginawa ko iyon". Ni minsan ay hindi binanggit si Jesus. Sumulat siya ng pangalawang borador o draft na hindi niya nagustuhan. Napagtanto niya na wala siyang nagawa. Ang kanyang patotoo ay ginamit siya ng Diyos upang magawa ang isang bagay. Binawasan niya ang kanyang patotoo sa isang pangungusap, "Ginamit ako ng Diyos, isang mahina at mapagmataas na tao, ngunit ginamit niya ako." Ating ipanalangin ang mga kabataang Koreano na naglilingkod bilang mga misyonero sa buong mundo. Ipagdasal ang Hankook Samyuk Academy, na ang mga estudyante ay mag-aaral sa isang missionary training center na magbubukas sa tulong ng inyong 13th Sabbath offering sa ika-29 ng Marso. Salamat sa pagpaplano ng masaganang handog para sa proyektong ito sa Seoul, South Korea.